Thinking of starting a Shopee store? So whether kaya ay magbenta ng mga planners, journals, mga damit, pagkain, or kaya naman ay beauty products, building a successful Shopee store begins or starts with the basics. So kung kayo ay mga bagong Shopee seller, don't worry, I've got you covered. Hi everyone, it's Emmy Grace and welcome back to my channel. So today ay mag-share ako sa inyo ng 6 essential tips para sa mga bagong Shopee sellers para makatulong sa inyo para ma-launch at mag-grow ang inyong mga Shopee stores. So if you're ready to start your Shopee journey, let's get started. First things first ay kailangan muna nating maging familiar with the Shopee Seller Center. So ito yung ating go-to tool for everything na related sa ating Shopee business. So ano ba yung makikita natin dito sa Shopee Seller Center? So number 1 ay yung step-by-step guides for setting up our shop. And then makikita din natin dito yung packaging and shipping guidelines. So importante na nagko-comply tayo sa mga packaging at yung pag-ship ng ating mga parcels. And then we will also see here yung mga FAQs and policies to avoid penalties. Kasi pagka nagkaroon tayo ng penalties, pag tumaas ng tumaas yung mga penalty points natin, ay possible na ma-freeze yung ating shop. And then yung pinaka-worst ay mapasara yung ating Shopee store. That's something that we do not like, di ba? So, paano ba makakatulong sa atin yung Shopee Seller Center? So, number 1 ay it keeps you updated on best practices. So, kung halimbawa hindi nyo alam or kaya naman ay naku-confuse kayo, pumunta lang kayo sa Seller Center at makikita nyo dyan yung mga policies nga para maiwasan nyo yung mga penalties. And then, it helps you manage yung orders, product listings, and promotions in one place. Think of the Seller Center as your business dashboard. This is where kasi iraran mo talaga yung business mo or yung Shopee business mo. So, make sure na i-explore mo lang lahat ng nakikita mo dito sa Seller Center. Packaging plays a huge role in your customer's experience. Securing the items properly ensures they arrived in perfect condition. So, this is tip number 2, which is i-secure lang natin yung ating packaging. So, I'll be sharing with you some packaging tips kung paano natin maiiwasan yung mga damaged items para hindi na ito mag-return pa sa atin. So, number 1 ay pwede tayong gumamit ng bubble wrap, especially kung yung mga items natin ay fragile. Para lang din ma-secure natin na yung mga items ay mag-arrive ito ng in perfect condition sa ating mga buyers. Pero pwede din tayong gumamit ng mga eco-friendly na mga packaging. So, pwede tayong gumamit ng, like for example nga, yung honeycomb na papel made out of paper ito. And then, pwede din tayong gumamit ng mga cardboard boxes. So, yan yung tip number 1. Number 2 ay i-follow lang natin yung Shopee's packaging guidelines para ma-avoid lang natin yung damage during transit. Kasi pagka napunta na ito sa ating mga couriers, hindi natin alam kung paano nila hinahandle yung ating mga parcels. Kaya kailangan ay i-secure talaga natin yung packaging ng mga item. So, number 3 ay i-seal lang natin yung ating mga parcels properly. So, pwede tayong gumamit ng mga sturdy na mga tape para din maiwasan natin yung tampering. So, ito yung mga packaging tips na pwede ko i-share sa inyo. Pero bakit ba ito nagmamatter? It's because yung mga secured packaging leads to fewer complaints or kaya naman ay pwede pa tayo magkaroon ng better reviews. And then number 2 ay it gives the customers confidence in our professionalism. It's because parang sa packaging pa lang, mararamdaman na ng buyers natin yun kung paano natin binavalue yung mga orders nila. So, yan yung bakit nagmamatter na kailangan secure yung packaging natin. Tip number 3 ay i-drop off natin yung ating mga orders promptly. So, i-ensure lang natin na mada-drop off natin yung mga orders or yung mga parcels at the nearest drop-off point para lang maiwasan natin yung late shipment. Kasi yung mga late shipment ay it can hurt your shop's performance. Kaya importante na mada-drop off natin just in time yung ating mga parcels. So now, how do we stay efficient pagdating sa order fulfillment? So number 1 ay palagi natin i-check lang yung cut-off time. Meron naman yan sa mga waybills or doon sa ating mismong dashboard na nakalagay kung kailan natin kailangan i-ship yung ating mga order. So, make sure lang na lagi ninyo talagang sinisilip ito yung mga cut-off time. So, number 2 ay pwede tayong gumamit ng Shopee's Courier Locator Tool para lang din malaman natin kung nasaan ba yung nearest drop-off point na pwede nating i-drop off yung ating mga parcels. Number 3 ay mag-batch tayo ng orders para lang din ma-save natin yung time and effort natin sa pagda-drop off ng ating mga parcels. Bakit ba importante na ma-fulfill natin yung mga orders natin in time? It's because yung mga timely order fulfillment improves your ratings
listings and yung account health na tinatawag para maiwasan natin yung penalties na it would lead to freezing our Shopee store. And then number 2 ay it builds customer trust when orders are shipped out quickly. So remember, the faster your customer will receive their orders ay possible na magkaroon tayo ng positive feedback, and that's something that we would like sa ating Shopee store. So tip number 4 ay maintain lang natin yung good account health natin. So ito ay crucial para maging successful yung ating Shopee store at para din tayo ay maging preferred seller. So pagka meron tayong preferred seller ay lagi yan, parang advantage natin yan dahil tayo palagi yung i-consider na bilhan ng mga buyers or ng mga customers. So, paano natin i-maintain yung ating good account health? Number 1 ay kailangan natin i-avoid yung mga late shipments by processing orders promptly. And then number 2 ay mag-respond lang tayo sa ating mga customers' inquiry quickly to maintain naman a high response rate. So ito yung mga gine-grade palagi sa atin ni Shopee, no? Kung tayo ba ay late shipment or kaya naman ay nagre-respond tayo sa ating mga customers. And then number 3 ay keep your product listings accurate and up to date. So yan yung paano natin ma-maintain yung ating good account health. So bakit naman ito nagmamatter? Bakit ba kailangan maganda yung account health natin? It's because yung good account health ay nag-i-improve ito ng ating shop's visibility. So palagi talaga yan i-recommend ni Shopee. So lagi nilang makikita kapag nagsesearch sila ng particular product. And then becoming a preferred seller gives you access to perks like mag-i-increase yung traffic ninyo, and then magkakaroon din kayo ng exclusive badges. So palagi natin i-check yung ating account health dyan sa ating Shopee Seller Center para lang din makita natin yung performance natin at para mag-improve din tayo kung meron man tayong kailangan na improvements sa ating shop. Your shop's appearance matters. Kaya naman, yung tip number 5 natin ay gumamit tayo ng shop decoration features. Pero, paano ba natin gagawin yung ating shop na engaging para sa mga buyers? So, number 1 ay mag-add lang tayo ng banner that reflects our branding. Number 2 ay highlight lang natin yung ating mga best sellers and promotional products in the featured section. So, meron kayo dyan makikita na featured section. So, pwede nyong ilagay dyan yung mga best sellers na mga products ninyo. And then, maglagay lang tayo ng categories to make it easy for our customers to browse. So, meron kayong makikita, diba, palagi sa inyong mga browser na meron dyang nakalagay na category. So, kung meron man kayong iba't ibang klaseng category, so like for example, sa Graceful Homeschooling, meron kaming planners, journals, activity books ng mga bata, learning materials. So, ito yung mga categories na nilagay natin dyan sa Graceful Homeschooling Shopee Store. So, kaya ang tip din talaga ay mag-add kayo ng categories para lang din madaling mahanap ng mga buyers natin kung ano man yung product na gusto nilang hanapin sa ating shop. So, ito yung lagi nating tatandaan that a well-decorated shop makes your store look professional and inviting. So, mag-i-increase ito ng traffic at possible na magkaroon ng conversion. So, yan yung tip number 5 natin. And last but not the least, ay i-monitor lang natin yung ating shop's performance with business insights. So, why is it important or why is it helpful na i-keep track natin yung ating shop's performance? Because number 1, it allows you to adjust your marketing strategies based on the data na nakikita mo dyan sa iyong performance. And then number 2 ay it helps you identify naman yung mga top performing products na ino-offer mo sa iyong shop at yung mga areas din for improvements. And there you have it. So ito yung ating 6 essential tips for new Shopee sellers. And alam nyo ba, yung pag-start talaga ng business may seem challenging, pero with the right tools and strategies ay pwede tayong makapag-build ng successful online business. So if you found these tips helpful, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for more Shopee and online selling tips. At pwede ba kayo mag-comment sa comment section kung alin dito sa mga tips na to yung una ninyong ita-try, or kaya naman ay pwede din kayo mag-share ng inyong experiences bilang mga Shopee sellers. Thanks everyone, and I hope to see you again on my next one. God bless on your Shopee selling journey. Bye everyone!